ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Pilipino. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa pang-agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Din ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Sa pang-agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa tahimik na mga burol ng Tubungan, Iloilo, ang lupa ay may pangako ng higit pa sa mga pananim. May pangako ng komunidad, pag-asa at pagbabago. 2004 nang magsimulang tumubo ang mga binhi ng kwentong ito. Ang Tubungan ay isang komunidad ng mga magsasaka na may mga pagsubok. Isang maliit na grupo ng 63 magsasaka ang nagtipon. Pinangunahan ni Ginang Asuncion Tabukuran, isang dating municipal agriculturist, ang Vegetable Growers Association of Tubungan, na nagsimula sa isang simpleng layunin. Ngayon, ang pangarap ng 63 magsasaka ay naging mas malaki. Isang komunidad ng higit sa 85 aktibong miyembro na nakatuon sa sustainableng pagsasaka. Noong 2016, ang asosasyon ay nagbago at naging Tubungan Vegetable Producers Association o TVPA na tinanggap hindi lang ang mga magsasaka kundi pati ang mga consumer, supplier at eksperto. Sa pamamagitan ng mga programa sa kapasidad at pag-akses sa merkado, binibigyan ng TVPA ng oportunidad ang mga magsasaka hindi lang sa pagtatanim kundi sa pagtatayo ng napapanatiling kinabukasan. Sa munisipyo ng Tubungan, nabuo ang pagkakaisa. Lahat ng 48 barangay ay kasali sa Tubungan Vegetable Producers Association o TVPA na nagsusulong ng makabago at sustainableng pagsasaka. May mga nakasari-sari kita nga varieties ng crops. May upland kami nga vegetables, kaglolang vegetables. Kami nag-produce ang kapayas, may eggplant, may okra, kalabasa, kamatis. May mga root crops kami halin sa mga nagking portion. Palibas ang kamote, sa mga kasaba, mga spices sa palibas ang luya. Ang ilan sa mga ani ay kinikilala bilang certified organic na produkto, habang ang iba ay gumagamit ng mga conventional na pamamaraan sa pagsasaka. Mayroong 77 ektaryang lupang taniman sa Tubungan na nakalaan para sa high-value crops. Hinati ito sa 3 production areas, kung saan ang bawat isa ay naglalayong maghatid ng mas mataas na kalidad na ani. Ibinibenta ang mga produkto sa mga lokal na pamilihan at mga trader, kung saan nakakatiyak ng tamang presyo para sa mga magsasaka. Ang kinikita mula sa mga ani ay nagagamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay, sumusuporta sa pang-araw-araw na gastusin, pagpapakain sa pamilya, at sa tuloy-tuloy na pagpapatakbo ng pagsasaka. Sa unang siko ng araw, muling bumangon ang magsasaka, katuwang nila ang TVPA at Department of Agriculture Western Visayas, ay nagkaroon ng makabagong kagamitan gaya ng multipurpose cultivators, rotary drum composters, greenhouses, at iba pang farm inputs upang mapaunlad ang produksyon. Bilang aktibong asosasyon under sa Municipal Agriculture Office ang Tubungan Vegetable Producer Association, makanapon sanda sa dalawa ka unit nga shredder machine.
No? Kaya ang among shredder machine ginagamit sa pag-shred sa mga raw materials para sa dome production sa asosasyon kag sa bukasi production sa asosasyon. Magluwas sa shredder nakabaton ng asosasyon sa cultivator nga duha ka unit, no? Illustration sa barangay nga Modimo Farm sila. Ikatatlo, nakabaton na ang tubungan vegetable producer sa Pampang Ginset. Kay sa naman na to ang tubungan medyo mataas-taas daw kag kinulamin sa asosasyon ang patubig. So nagtao ang atong departamento sa agrikultura, no, Department of Agriculture Region 6 sa duha ka unit sa pump and engine set na ginagamit sa asosasyon sa pangprodukto sa mga kalain-lain ng mga ulatanon sa handa nga kauman. Kasabay at regular na isinasagawa ang mga pagsasanay sa produksyon at marketing upang mas mapaangat ang kaalaman at kakayahan ng mga magsasaka. Ang TVPA ang isa ka asosasyon nga nabulig sa farmers sa kamaagisan paghugpong sa mga uma sa tubungan o sa para nga cluster kami matipon ang amon nga produce. So kaya natipon ang amon nga produce, ang amon mabulig sa mga traders is may consistent kami nga supply para sa amon mga traders sa local kag sa mga institutional buyers. Kaya tungod cluster kami ang amon farmer members makatipid sa gasto kay cluster kami ang local buyers o mga traders na lang kadto sa mga nabukid nga part kag may kay cluster kami may isa na lang kami ka contact person which is among nga marketing side, sila na lang contact sa local buyers kung ano ang produce diri, so hindi na si farmer magpangita sa iya kaugalingon nga buyer. Sa Department of Agriculture, very thankful ang TVPA kay kami pirmi ang recipients ng mga trainings kag sa aton nga mga inputs willing sila mag-support sa TVPA and in behalf sa mga farmers naman sa mga members, very thankful kami sa mga nabaton namon na support halin sa aton Department of Agriculture. Ang mga pagsasanay na ito ay maglalayong mapahusay ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka, hindi lamang sa pamamahala ng kanilang ani, kundi pati na rin sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang Tubungan Vegetable Producers Association ay patuloy na nagsisikap, isang kwento ng pagsisikap, pagkakaisa, at pangarap para sa mas magandang kinabukasan. Hindi lamang ito tungkol sa pagsasaka. Ito ay tungkol sa mga pamilya. Tungkol ito sa lakas ng komunidad na magkasama, na nagkakaisa sa pagmamahal nila sa lupa. Napatunayan nila na kapag nagsama-sama ang mga tao, kapag ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman, mga resources at mga pangarap, lahat ay posible. Sa gitna ng masaganang lupain ng Iloilo, may isang maliit na grupo ng mga magsasakang nagkakaisa sa iisang hangarin, ang magtanim ng malinis, masustansya at ligtas na pagkain. Ito ang Putopan Organic Practitioners Association o POPA. Itinatag noong 2018 at opisyal na nairehistro sa Department of Labor and Employment noong 2020. Ngayon ay binubuo ito ng 46 na aktibong miyembro ng magsasaka na patuloy na nagpapalago at nagpapalawak ng kanilang adhikain. Sa panahon ng pangamba at kawalang katiyakan dulot ng pandemya, sumibol ang pag-asa sa mga magsasaka sa pagkakatatag ng POPA. Sa kakaunting miyembro, nagsimula silang mag-organisa para isulong ang kanilang layunin na tulungan ang mga magsasaka at itaguyod ang organikong pagsasaka sa Putotan. Ang POPA is a Putotan Organic Practitioners Association. Nag-start mo siya sa 2018 with a few members na 28.
nag-start din siya sa nag-organize ang iba ng mga members to become an organic practitioner farmers. Sa paglipas ng panahon, sa paglawak ng sakop ng TOPA, kasabay nito ang pagdami ng serbisyo para sa mga miyembro. Sa kasalukuyan, ang asosasyon ay mayroong rice mill, wine processing area, seed storage, at tumutulong sa mga miyembro sa pagbibenta ng ani. Ngunit ang pinakapuso ng kanilang gawain ay ang pagbibigay ng organic certification sa pamamagitan ng Participatory Guarantee System o PGS. Lahat ng serbisyo pagi sa pag-certify sa mga farmers na hindi pa organically certified. Tapos ang mga produce are following ang mga organic black rice, organic mushroom, organic lakatan, organic chilies, kaya doon dapat pagiging mga organic vegetables and fruits. Ang PGS o Participatory Guarantee System ay isang community-based na paraan ng organic certification mula mismo sa mga magsasaka para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng peer review at pagtutulungan, nasisiguro ang pagsunod sa organic standards. Noong February 21, 2023, kinilala ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards o BAFS ang TOPA bilang isang organic certifying body. Isang mahalagang hakbang para sa mga lokal na magsasaka ng putukan. To become PGS certified, si farmer dapat maging membro sa association, then hatag sa intent sa presidente or sa management committee, then mag-receive siya dahil for inspection na i-review man siya ni peer committee, and kung approve siya or hindi, it will be decided by certification committee upon the recommendation ni peer reviewer. To explain further, the PGS will conduct inspection sa farm. Nagtawag niya kung pwede ba lang yung mga farm maging organically certified. Then, upon checking, ma-proceed na siya for recommendation kung okay, good man bala na maging hindi siya contaminated ng mga farm. Usually, amo man lang ng gabother din sa mga farmers or amo ng hindrance sa mga farmers to become a PGS certified kung may mga contaminations. So, upon checking ni peer review, kung wala man ang contamination from mga pesticides na ton, usually sila gina-approve naman lang ni peer review. Malaki ang naging ambag ng PGS accreditation upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka ng miyembro ng TOPA. Kahanggon gid ang mulig PGS nga certification para sa farmer kanamo na ito na maka-label kami ka organic nga certified sa among rice nga produkto organic rice. Tapos number one ka ang bakal mamananad nga integrity ang among produkto organic integrity mo sa among nga produkto ka rice. Tapos makita naman nga white kami ka-chemical naman, like kami nagagamit ka mga herbicide or synthetic fertilizer or almost compost na kita nagagamit naman sa mga organic concoction. Ang doon ang bintaha kung certified nga organic farmer ikaw. Kung may certification ikaw sa PGS, ang bintaha yun. Ang TOPA ay nagtatalaga ng ilang proseso para sa mga magsasakang nais maging isang ganap na PGS accredited na organic farmer. Upang makakuha ng PGS certification, kailangan miyembro muna ng TOPA ang magsasaka. Maghahain siya ng letter of intent, dadalo sa orientation, at isa sa ilalim ang kanyang sakahan sa inspeksyon ng kapwa magsasaka. Kapag pasado, makakatanggap siya ng opisyal na sertifikasyon bilang organic farmer. Higit sa tatak at pangalan, ang pagkakaroon ng sertifikasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad, mas mataas na presyo ng produkto, mas maraming kliyente, at tiwala mula sa mga mamimili. Sa TOPA,
Ang PGS ay hindi lang patunay ng kalidad. Ito ay simbolo ng dangal at pagkakaisa. Para sa miyembro ng POPA, ang PGS ay hindi lang sertipikasyon, kundi isang tatak na nagpapatibay ng tiwala. Tiwala ng mamimili sa produkto at tiwala ng magsasaka sa kanyang sarili. Dahil sa sertipikasyon, hindi lang tumaas ang presyo ng produkto, mas naging matatag ang ugnayan sa pagitan ng producer at mamimili. Sa POPA, ang organikong tatak ay sagisag ng pagkakaisa. At sa likod ng tagumpay na ito, may mga katuwang kaming hindi natatawaran. Sa unti-unting pagunlad ng mga magsasaka at POPA, malaki ang naging papel ng Department of Agriculture, Western Visayas. Mula sa pagbibigay ng training sa PGS certification, hanggang sa pagsuporta gamit ang mga makinarya gaya ng rice mill, delivery van, mushroom at seed storage, naging katuwang ng POPA ang DA sa bawat hakbang. Si DA nagmuligid sa amon sa paghatag facilitate kung paano maging PGS OCD. Then damo naman sila naging batag sa amon ng mga facilities, machineries, and inputs parehas ang rice mill, mga weeders, mga grass cutters, shredder. Then sa facility niya kami seed bank, greenhouse, swine facility, mushroom facility. Sa processing side, magatang si DA sa among sang wine processing facility, rice mill, and mushroom facility. Mayroon kami ginhatag si DA sa among trainings like kung paano mag-produce ang mushroom, how to, mga technology, kung paano manage sa field, sa rice, sa high value like sa mga vegetables, and also training for kung paano man mag-conduct sa PGS OCD, ang proper training din ang makita-kita mo sa amin. Sa mga darating na taon, layunin ng POPA na mas mapalawak pa ang kanilang programa sa organic certification, makapagsanay ng mas maraming kabataang magsasaka at maging pangunahing katuwang sa produksyon at marketing ng organikong produkto sa rehiyon. Kasama ang DA Western Visayas, hangad ng POPA na mas marami pa ang nasustansya, ligtas at lokal na ani para sa bawat Pilipino. Sa POPA, ang sertipikasyon ay higit pa sa papel. Ito ay isang pangako. Pangakong alagaan ang kalikasan, suportahan ang kapwa at magbigay ng ligtas na pagkain para sa bawat tahanan. Ang kwentong ito ay isang patunay na sa pagtutulungan, posible ang pagpunla ng pag-asa at pag-ani ng magandang kinabukasan. Sa lugar ng Dao Capiz, unti-unting sumisibol ang isang tahimik na revolusyon kung saan babae ang nangunguna, dala ang pangarap at pag-asa ng bawat magsasaka. Isang babae na kung saan tumatayo sa nakasanayang larangan na pinangungunahan ng kalalakihan. Ang babaeng may dala-dalang pangarap at pag-asa. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa magsasaka at kapwa Pilipino. 5 taon ang nakaraan nang walang tulong na dumating, ngunit hindi nagpadaig ang isang babaeng may pangarap at dedikasyon. Kaya siya na mismo ang nagpusiging gumawa ng sariling organikong pataba. In terms sa asosasyon, ang organic farming nag-start way back sa 2020, mga 5 na kami katuig. Tungod sa kamahalan isang bilis ang abono, ang mga ibang agricultural inputs, isa sa mga din promote din na akong bilang
municipal focal person sa organic nga madala ko gid ang organic farming sa mga mangunguma. So in 2020 nag-start ang pag-organize namin sa Ilasor Small Farmers and Farm Workers Association. So buong may 227 members kami kag 175 hectares ang rice area ang sakop sa sininga asosasyon. Ang kanilang produkto, organikong pataba na walang halong kemikal, ay unti-unting nakilala at pinagkakatiwalaan ng mga konsumidor. Sa ngayon, mahigit 120 na ang miyembro ng asosasyon. Humigit kumulang 20 ang aktibong gumagawa ng organikong pataba. At sa mga pangunahing gumagawa, halos kalahati ay kababaihan. Ako si Hilda Ginusta, nagapuyo sa Ilusor. Ang akong edad, 68. Ako nag-aobra diri sa organic. Nagatanon kami pagkatapos obra sa organic, inaboy namin dahil sa uyapan, kagtanuman. Ako si Norma Kabuhay, edad ko si 20. Tapos, nagabuli ko sa ila kung mag-ubra sa kamisang organic. Nagakuha ko kaanda na mga kwan, tubig. Gamhon nila kung ano ilang gaswaon. Anda ito din subo. Sa Subong, after 5 years na pag-organize ni, isa sa mga proyekto nga din patigayon sa Ilasor Small Farmers and Farm Workers Association, nakaangot kami sa siya sa Department of Agriculture, subong man sa Department of Labor and Employment. Kadang mga serbisyo nga nahatag namin subong, amon ni ang tinatawag namin na organic fertilizer production. Nag-produce ang organic fertilizer, bukashi, mga concoctions, kag mga vermicompost para sa mga muna na interesado gid mag-adapt sa organic fertilizer. Ang mga kabataan at kababaihan ay nangungulekta ng sun trays tuwing off-season at ibinibenta ito sa asosasyon depende sa halaga ng bawat kilo. Ang kahit bahagyang paggamit ng organikong pataba ay nakakabawas ng gastos. Para sa mga magsasaka, ang pagbabawas na ito ay katumbas ng katatagan. Subong may mga 5 hectares pa lang na ginaserbisyuhan ang association tago sa organic farming. Kag nakita namon na isa sa mga nagtaas ang tubas sa mga farmer, kag nagmubo ang ilang gasto kung ang production cost. Kag subong man isa sa mga benepisyo sa niya ang healthy food nga mahatag sa programa sa organic farming na technology. Ang mga kwento ng tagumpay ay hindi palaging dahilan ng kayamanan, kundi ito ay kwento ng tagumpay ng maraming ani. Nakita namin kung gaano kaganda ang mga ani gamit ang organikong pataba. Kaya madami din ang bumigil sa kakayahan namin. Dahil sa tulong galing sa Department of Agriculture, Western Visayas at Bureau of Soils and Water Management, nagbigay sila ng makinarya o shredder at compost facility kung saan mas mapadali ang produksyon ng organikong pataba. Pero hindi lang dito natapos ang hangarin ng mga magsasaka. Ayon sa asosasyon, hangarin din nila ang pumalakal at palawakin pa ang pasilidad. Marami na ang ani ng mga produkto namin. Ang kailangan gawin ay maipaabot ito sa mas malawak na consumer. Gusto namin gawing pangkabuhayan. Isa ka pinakadako naman din na kinanglanan subong bilang sa association kag focal person sa Banwasang Tao. Kita gid naman ang pinakakinanglanan din subong nga ma-expand tani ang production facility sa Ilasor Farmers and Farm Workers Association, especially ang production center namin. Kag ang working capital na maka-expand gid kami sa madamo, ma-commercialize gid naman ang amon na production sa bukashi. Sa bawat hakbang, kababaihan ang nangunguna. Sila ang nagtatanim, nagpaproseso at bumubuo ng daan upang mapalawak pa ang hangarin sa organikong pataba. Ito
ay kwento ng higit pa sa organikong pagsasaka. Ito ay tungkol sa kasarian, katatagan at komunidad na pinalago mula sa pagkukusa. Kami ay mga magsasaka. Kami ay mga babae. Kami ang kinabukasan ng agrikultura sa probinsya ng Capiz. In 2015, Western Visayas has a total of 5,866,854 coffee-bearing trees. Based on the Philippine Statistics Data PSA, there are 276,000 coffee farms in the country with almost 79.4 million trees. The different varieties include Robusta, Arabica, Excelsia, and Liberica. Today, the Department of Agriculture Western Visayas is pushing the limit of the coffee industry in the region under its High-Value Crops Development Program. One of the beneficiaries is the Bulalakaw Panuoy Tula-Tula Sikap Organization, or BCSTO in Sipalog Town, Antique. The organization was established in 2001 with at least 275 member farmers today. The local coffee farmers have started producing fine-grade Robusta for the local market. The BCSTO, with the help of EA Western Visayas, has started the empowerment of their coffee farmers in order to improve the production and encourage a communal processing and marketing of the produce, which include palay, peanuts, ginger, turmeric, and primarily coffee. Yung sa mas taas ang presyo sa iba. Nag-focus lang sa nag-install na ang mga bagay sa lupa at bagay sa mga ligas sa mga kika-kika ang gusto ng Philippines. Kaya mga kika-kika o Philippines. Kaya mga kika-kika na Philippines. Ang mga kika-kika hindi kami sa local market sa Manila, sa Subayan, sa Samusin. The group has now evolved into a much bigger organization with members coming from nearby barangays like Bulalakaw, Tola-Tola, and Kanuo. In order to sustain a better production, DA Western Visayas has provided its members with minimum chainsaws for pruning, depulpers, and other tools like solar dryers and UV-treated films for drying of coffee seeds. Trainings in several stages of coffee farming and processing were initiated in order to provide the farmers with needed knowledge. Ako naman yung pag-ibig or yung nag-uwikilan. Tulad natin, isa na parang pag-ibig sa training ng sila kung paano pag-uwikilan ang buhay ng tabi sunod sa lupa ang nalapot. Kaya lupaan ka na susunod na sinisipin ka lang ang pawag na kapalatagan ang ipinatos na pang-growing, kapatos na pang-regulation, kapag-sular na yun, kapatos na mga may tutunan niya na nitawag, kapag sa kanya wala binigyan nga ang piso bakit na hindi sobrang ito sa kumunan ng piso sa kanya tulad sa tudloan ni sa Wikipedia na nakita hindi na ang state sa taas na
The coffee products of Sibaran has reached Iloilo and other provinces with the help of DA6 as market linkages are instituted in order to provide a sense of sustainability and security among the farmers. The rise of coffee shops and cafes around the region has provided greater opportunities for the coffee farmers. The story of Bulalakaw Kaluoy Tula-Tula Sikap Organization is a dynamic example of the people and the government working together to achieve a common end. That is the improvement of their economic conditions, such as the major thrust of the Department of Agriculture Western Visayas. We serve what the farmers deserved. In Hordan, Guimaras, lies Guimaras Wonders Farm, managed by former entrepreneur Rosario Grisher. What used to be idle land has been transformed into a productive and sustainable farm. Today, her 8-hectare property is planted with 560 mango trees, while vegetables like cucumber, squash, ampalaya, opo, patola, and tomatoes grow in between. She also set aside 1 hectare for the Philippine native trees to help preserve biodiversity. Rosario began farming in 2001. For the first 6 years, she practiced commercial farming. But in 2007, after joining a training organized by the Department of Agriculture Western Visayas, she realized the importance of shifting to safer and more sustainable methods. Since then, she has consistently upgraded her knowledge by attending additional trainings from the DA, DOST, and DTI. I'm Rosario Grisher, owner and manager of Guimaras Wonders Farm. Nagsimula kaming magtanim noong July of 2001. Ang farm namin ay 8 hectares. Ang 1 hectare is forest which we planted with Philippine native trees. Ang 7 hectares are planted with 560 mango trees. One of her long-term goals was to obtain Good Agricultural Practices or GAP certification. With the support of the Department of Agriculture Region 6 and the Guimaras Provincial Office for Agricultural Services, Rosario and her workers learned the requirements: proper waste management, safe use of farm chemicals, record keeping, maintaining farm hygienes, and the consistent use of personal protective equipment. Ang naging dahilan kung bakit gusto ko na PhilGAP ang Good Agricultural Practices dahil gusto ko na safe ang pagkain na i-offer ko sa pamilya ko, sa mga kliyente, na sure sila na walang mga chemicals na makakadamage sa kanilang health. Completing the requirements took 3 years, mainly because of limited manpower. But Rosario stayed committed to the process. She personally checks if her workers follow the rules, reminding them that farm safety is also their own protection. GAP certification gave Rosario and her cooperative more than just recognition. It helped their product gain customer trust and open opportunities in export markets. With the support of the Department of Agriculture and the Bureau of Plant Industry, Rosario hopes their mangoes will soon reach Europe, especially Italy. Tinutulungan ako ng Bureau of Plant and Industry. Ako na mismo, ang Guimaras Wonders Farm, ang mag-export sa Italy. Dahil yun, sa tulong din ng PhilGAP, alam nila na safe yung kakainin nila ng mango. Very supportive ang mga tiga-DA. Hindi sila sumuko. Her journey shows that good agricultural practice may be challenging at first, but with patience, proper support, and continuous learning, it is possible to achieve. More importantly, it benefits not only the farmer, but also the consumer who assured for safe food. For Rosario Grisher,
Good agricultural practice is more than just certification. It is her contribution to producing safe food, protecting the environment, and strengthening the farming community in Guimaras. Ako po si Israel Sauda ng Salvinas Farm, 23 years old mula sa Libacao, Aklan, Regional Awardee ng 2023 Young Farmers Challenge, Western Visayas. Ang kakao ay may malaking ambag sa agrikultura ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ating bansa ay kilala rin sa pag-aani at pag-i-export ng kakao. Ito ang pangunahing raw materials na ating produkto sa farm. Ang Salvinas Farm Products ay nag-aalok ng mga produktong gawa mula sa pinakamahusay na kalidad ng cacao beans. Ito ay mula sa mabuting pangangalaga ng mga magsasaka, maingat na pagproseso at pagsusuri para tiyakin ang kalidad. Kami ay lumilikha ng iba't ibang produkto gamit ang kakao, tulad ng tableya na pwedeng gawing alternatibo sa kape at tsokolate na may maraming pagpipilian. Ito ay mga produkto na patok sa lokal at pangdaigdigang merkado. Sa Salvinas Farm, hindi lamang kami namumuhunan sa negosyo, kundi pati na rin sa mga magsasaka. Kami ay nagbibigay suporta at edukasyon upang mas mapabuti ang kanilang pananim at kita. Ang industriya ng kakao ay patuloy na lumalago ayon sa pag-aaral. Ang demand para sa kakao products ay tumataas, lalo na sa mga health-conscious consumers. Ako si Louie Solina Almero. Bali, saya man ako nga nag-supply sa Salvinia Farm it na yung cacao seeds. Kabulig mo sa amo, ekonomiya sa amo yung pagpangabuhi. Ay kung may busol ka it na yung cacao, sigurado nga may imo man nga income kwarta. Halos lahat ng mga magsasaka dito sa Aklan, lalo na sa bayan ng Libacao, ay umaasa sa kanilang kita sa abaka at copra production na napakababa ang halaga sa merkado at napakahirap gawin. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng kakao, ay pwede sila magkaroon ng additional na income sa loob lamang ng 3 taon pagkatapos nila magtanim ng puno ng kakao. Patuloy rin kami sa aming pag-ikot sa iba't ibang lugar upang mas makahanap ng buto ng kakao para mas marami pang mas makaalam sa halaga at anong pwedeng gawin dito. Dahil napansin namin na halos pinuputol lang ang mga puno o di pinapansin ang bunga ng kakao. Kami rin ay nagbebenta at namimigay ng kakao seedlings sa murang halaga sa mga farmers na gustong magtanim ng kakao. Nais ko ring bumuo ng youth organization dito sa aming lugar para mas mahikayat ang kapwa ko kabataan na magtanim ng kakao sa kani-kanilang bakuran para magkaroon sila ng sarili nilang kita at magtuloy-tuloy ang aking produksyon sa kakao. At panghuli ay nais kong makilala ang bayan ng Libacao dito sa Aklan na isa sa pinagkukunan ng dekalidad na cacao beans. Ang regional grant na aking napanalunan ay gagamitin ko sa pagpapatayo ng post-harvest at processing facilities para sa aking produkto na mula sa cacao seeds. Kung sakaling ako ay palarin na makatanggap ng karagdagang pondo sa national competition, ay gagamitin ko ito pambili ng dekalidad na makinarya sa paggawa ng tsokolate, tulad ng roasting machine, cracking and winnowing machine, at additional na melanger para mas mapabilis at maparami ang aming produksyon. Sa kabuuan, ang Salvinas Farm ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang misyon na nagbibigay benepisyo sa mga magsasaka at magbigay ng sapat na supply sa mga consumer at makapag-produce ng mga dekalidad na mga produkto. Salvinas Farm, food of the God at an affordable price.
Ako si Felicidad Castro Caballero, isa ka presidente sa Farmers, Masaroy Farmers Association. Tribo sa Panay Pitman sa Masaroy, Kalinog. Kung hindi kami develop sa Masaroy, tamaan kita live sa kabataan namon ang dalan kung hindi kami improbar niya, hindi kami pagulikan sa gobyerno. Kung parehol daw ay kami ginulikan sa 40 tag LGU, siguro diyang among palibot tamaan ka kari ko pala ay duro nga tanong dito karon na daw tamaan ka sana at may ginulikan makami 40 bitawan kami sa project mga pag-flower, tapos mga tools na para mas among pag-lugar ka mga pag-flower, tapos nag-training pa rin kami sa mga organic namon, nagamit man namon sa among pag-flower. Salamat ma'am sa 4K nga nagbulik namon paagi mas sa LGU nga nag-support. Sa mga membro ko kay kuno si kapitan ka dyan, mga kaimaw ko nga kagawad, why mo dyan siguro matuman. Kaya ginsuportahan na ako, di padayon namin na. Ibisan si kapitan, siya magaling na nag-support na namin. Salamat sa po. Ako gali si Rosiel Sinagan Kasipi, ang sekretarya ka 4K Project diya sa Masaroy. Also, cultural master ka Barangay Masaroy, parte sa Epic Chanting, Tumbrong Diri Panubot, at mga oral traditions. Ako ang nagapudlo diya sa mga bata para sa lalo sa pagpangalasi sa kultura. Sa unang panahon, ma'am, ang kultura naman sa pagpanguma, uso sa una ang kainin, ang ginatanon katao ng mga maligo, mga dumaan, ng mga paray, ng mga bisya, sarit-sarit, mga sobra 20 klaseng ng mga bisya. Yarin sa original, nagtunga man ang tao, hay tuigan ang kainin, nagtunga man ang mga tao sa origin tubo, na magpalapat, nagtundar katranman, inang tundar lanas. Ginakarbaw lang sang una o kung ginapala lang ka ginasadol ay ipat makinarias. Di ang una nga nag-angat-angat may Masaroy sa partes pagpanguma, nagtanan do kami mga baridad na halin sa DE na ginasuportar man sa barangay ay nakita mananda nga nagatinungan ng kaayupan. Kami diya sa barangay Masaroy, may mga tinutuyo man nagsangod pagid ang aming barangay, parte sa pagpanguma. Labot pagid, hay gintawan na kami at kahigayunan, nga makaanggit ka diyang project kapurti, nga hanggod din ang mabulig sa among pangabuhian. Kag kami man, gusto gid nga mag-uswag ang 40 project diya sa Masaroy para mag-improve man ang among pangabuhi. Ang aton lang nga suportaran pagid kami kung aming mga kinahanglanon nga pwede man matao ba na hindi man mabudlay sa taga-diin na kinahanglanon namin paagi sa pag-improve para pagid ka amon. Okay, madamo din na salamat. Kami diri sa Panay Bukidnon, madamo din na salamat. Bye-bye! Welcome sa ating CFIDP or Coconut Farmers Industry Development Project on the Go, Farmers Assembly and Information Caravan. Unang-una, let me congratulate each and every one of us sa pagpunta natin dito sa isang successful medical and dental mission. We're having right now our first IDP on the Go Coconut Farmers Assembly in Tubungan, Iloilo. So this is attended by an estimated number of 500 coconut farmers. And we also have here the partner agencies of the PCA and the LGU of Tubungan. Nagpasalamat din sa Philippine Coconut Authority sa naman nga helikopter ang Medical and Dental Council na giniwat din sa Banwa ng
mapuslanan sa mga mananawan na binagid sa mga coconut farmers sa mga tutulungan. As coconut president ng Dianga Banwa, ginapasalamatan ginamit yung doktora kay first time na natabo sa coconut farmers na nag-iwat ng medical mission in connection with the observance ng amon Coconut Week celebration that is 3rd day of August. So bilang barangay ng coconut farmers member, pinaka-namin ang PCA, maka-involve sa muna na programa kaya para mabala natin mga programa ng kada ahensya kung ano ang mga benepisyo sa bilang coconut farmer. Kamo ang pinaka-importante sa tanan, ang atin nga mga coconut farmers. No? Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.